Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang illegal immigration dito sa Amerika. 271,000 illegal immigrants na po ang na-deport ng ICE sa taong 2024. So ibig sabihin mas malaki pa po ang number na ito dahil nangyari po ito during Biden administration at marami din pong na-deport nang ma-elect na po si Donald J. Trump. Asahan na mas marami pa pong madedeport na illegal immigrants sa 2025 after Trump's inauguration. Is it your plan to deport everyone who is here illegally over the next 4 years? Well, I think you have to do it, and it's a very tough thing to do. That means roughly 13 million immigrants who entered the country illegally are at risk of deportation, about 4% of the U.S. population. The largest domestic deportation operation in American history. More conservative estimates are still enormous. One group puts it at $162 billion. That's more than the government spent on most federal agencies in fiscal year 2024. Malaki po ang difference ng legal immigration at illegal immigration. Kapag legal immigration, ibig sabihin, pumasok ka ng Amerika na merong papeles or dokumento at ikaw ay nagstay sa US at lumabas ng US dahil tapos na po ang duration ng iyong visa or purpose ng visit sa Amerika. Ang mga illegal immigrants po dito sa Amerika ay napakadami na po. Hindi po fair ang system kung inaalaw ng US government ang mga illegal immigrants na pumasok sa Amerika nang walang dokumento. Unang-una, kung ikaw ay papasok dito sa US, kailangan po meron kang specific purpose, meron kang financial obligation na suportahan ang iyong sarili, or merong magi-sponsor sa iyo. Ang mga sponsors ay nagpo-provide ng financial support para ikaw ay maka-stay sa Amerika nang hindi ka magiging public burden. So, ibig sabihin po, yung mga nagi-sponsor na mga aplikante ng immigrant or non-immigrant visa, kailangan patunayan mo na kaya mong suportahan ang mga aplikante ng mga visas na ito. Kung ikaw ay isang legal immigrant, hindi ka dapat matakot dahil meron kang documents na nagpapatunay na ikaw ay allowed na magstay sa Amerika. Sa mga illegal immigrants, ito po yung mga overstaying at sa mga Pilipino po ay tinatawag na mga TNT or tago ng tago. So, ibig sabihin po, ang mga illegal immigrants po na Filipino na nagstay sa Amerika ay hindi na po bumalik sa Pilipinas. Pakinggan natin ang babala ng bagong ICE director na mag-i-implement ng mass deportation sa mga illegal immigrants dito sa Amerika. You can come to the greatest nation on earth, but you got to do it legally. Anybody wants a visa, they get through this vetting process, and if you got some derogatory information, you're not getting the visa. So, dalawang klase po ang illegal immigrant. Ang illegal immigrant na pumasok sa Amerika na walang inspection. Ito po yung mga tumatawid sa mga borders. Pangalawang klase ng illegal immigration ay ito po yung mga pumasok sa Amerika pero nag-overstay ng kanilang visa. Lalong-lalo na po dun sa mga may hawak ng non-immigrant visa for a specific purpose. For example po, kung kayo ay isang tourist sa Amerika at kayo ay nagstay dito ng 6 months, pero hindi kayo bumalik sa country of origin at nagstay na po kayo dito beyond po ng period of stay. So, isang araw lang po ng pag-stay beyond your required time to stay in the US po ay considered na overstaying. Kahit isang araw lang po. Meron pong data or statistics ang Department of Homeland Security. Ang mga unauthorized immigrant population na ito ay estimate po from 2000 to 2022. So, nung year 2000, 8.5 million illegal immigrants po ang nasa Amerika. Nung 2016 at 2020, bumaba po ang bilang ng immigrants from 11.4 to 10.5. At tumaas po ulit ito during the Biden administration
11 million po ang illegal immigrants noong 2022. Tumaas ng 630,000 ang illegal immigrants from 2020 to 2022. Although nag-decline ito from 2018 to 2020 during Trump's administration, tumaas po ito during Biden's administration. So nanalo po si Trump dahil malaking issue po ang illegal immigration sa Amerika. Ang Pilipinas po ay panglima sa mga countries na may unauthorized immigrant population na nasa Amerika. 350,000 po ang mga Filipino na illegal immigrants. Ito po ang mga listahan ng mga states kung saan marami pong nakatirang unauthorized immigrant population. Nangunguna po ang California, pangalawa Texas, and then Florida, New Jersey, Illinois. And then, ito po ang mga estimated unauthorized population by country of birth and state of residence. Ang Philippines po ay 350,000 ang illegal immigrants from 2022. Kung ikaw or meron kang kakilala na pamilya, kamag-anak, or kaibigan na nandito sa Amerika at they are illegally staying or they are unauthorized immigrants or mga wala pong mga dokumento, ano po ang dapat gawin? Dalawa po ang option na ito. Unang-una, pwede kang mag-self-deport or voluntarily na aalis ka na ng Amerika at babalik na sa iyong home country. Pangalawa, pwede kang paalisin dahil ikaw ay out of status at ikaw ay pwedeng ma-deport. Sa mga illegal immigrants na mga Pilipino, pwede po kayong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas. Let's say nakatira kayo sa California, meron pong Philippine Consulate na mag-a-assist sa inyo kung paano kayo makakauwi sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na wala pong mga dokumento at kung nawala na po ang inyong Philippine passport, pwede po kayong mag-request ng travel document. Ito pong travel document ay one-way only and valid for 30 days and this is only for emergency. Kontakin niyo po ang Philippine Consulate General or ang consul na nasa inyong lugar dahil meron pong tinatawag na territorial jurisdiction ang mga Philippine Consulate na nasa Amerika. So ano po ang dapat i-prepare? I-gather niyo po ang mga importanteng dokumento gaya ng passport, birth certificate, at identification cards at mga bank and property documents. Pangalawa po, i-prepare nyo rin po ang inyong pamilya lalong-lalo na kung kayo ay merong asawa at anak na may iwan dito sa Amerika. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.